The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Pastor Jeff, good morning. Happy New Year. Morning. Happy New Year, Sel. Happy New Year, Ted. Ted, tama ka. Isa na lang, senior na rin ako. Isa Dual citizen na pala tong si Pastor Jeff. Malapit na. Yeah, isang dekada na lang, Brad Ted. Si Brad Ted, di ko alam. No comment kung kailan siya magsisenior. Nako, awa ng Diyos. Isa na lang. At ako'y sikis tuto na. Brad Ted, ako, ang basis ko lang ng edad mo, naging teacher ka ni Sel. Ni Maricel. Yun. Pero ako quiet lang. Pero sabi nga ni Manong Ted, dapat daw proud sa age. Yes. Maricel, preschool ka ba noon? Preschool ka? Grabe naman. College. Professor nung kolehiyo. Professor. Bata pa yan si Brad Ted. Well, halata naman. Well, sabi nga ni Maricel, dapat mapagpasalamat, no, sa bawat taon na dumarating sa ating buhay dahil nakita ho ninyo, di ba? Si JPE. Yeah. Ngayong Pebrero, ay 100 na. Grabe. Wow. Ano kayang diet niya? 100 years old na siya. Ikaw kaya maging ganun? Tapos ano ka pa? Presidential advisor ka pa. Oo, naka-duty pa, nakatrabaho pa, sipag. Sige, hanggang doon na lang tayo muna, ha? Baka kung saan tayo mapadpad. Kasi daily bread ngayon, okay? Sige, ang magandang balitang hatid ng The Daily Bread. Go, Brad. Well, Ted at Maricel, kahapon sinabi ko may 3-part proposal ako sa ating mga taga-subaybay on how to gain God's favor this 2024. Kahapon sinabi natin yung unang hakbang is forget the past. Yung pabigat nating daladala noong 2023, wag na nating dalhin sa pagtahak sa landas ng 2024. Maganda tong verse na to kasi na-encapsulate po pareho yung gusto kong sabihin yung kahapon sa yung ngayon. Sa Filipos 3:13, ito po ay sulat, of course, ni Apostol Pablo, si Paul, para sa mga taga-Pilipos. Sabi, mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap ng buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Ang ganda niyan, Maricel and Ted. Sa English version, ang ganda rin yan. Sabi, one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. It's interesting kasi sabi niya, one thing I do. Considered na isang hakbang lang daw to. Okay? Parang coins. Di ba yung coin, dalawa, may harap at likod. So pagtalikod sa nakaraan at pagsulong sa hinaharap. Yung iba kasi, Brad, Ted at Maricel, parang last year, may mga sets of na sila, goal and all, tumalikod sa nakaraan pero hindi naman sumulong sa hinaharap. So in essence, hindi talaga tayo tumalikod kung tayo ay nanatiling naka-fix lang sa pagtalikod. We have to move on towards what is ahead of us. Hindi naman po ito one-time event, kaya po good news to sa atin. Yung hakbang na to, sinabi po sa verse, sabi ron, kinakalimutan. Sabi ron, pinagsisikapan. It's a continuous daily decision. Anong nangyayari po sa iba, 96% ng Pilipino hopeful ngayong January, pagdating ng kalagitnaan ng January o February, ayoko na mag-gym, ayoko na magbabayat, ayoko na magnegosyo, ayoko na magtrabaho, ayoko na balikan asawa ko. Kasi nga po, yung sustainability, akala natin overnight tong pagbabago. No. It's a continuous daily decision. It's an ongoing process. Kinakalimutan, pinagsisikapan. Konting panahon pa, Ted, sa mga nagmamaneho po, sa mga taxi driver natin at grab driver na nakikinig ngayon, saan po ba nakatuon ang paningin nyo habang nagda-drive? Sa side mirror or sa windshield? Of course, sa windshield. Otherwise, mababangga tayo kung nakatingin ka sa side mirror the whole time. Kaya po mas maliit ang side mirror kasi sulyap lang yan sa nakaraan, yung nadaanan mo.
mas malaki windshield kasi doon po nakababad ang ating paningin sa hinaharap. Kaya po yung side mirror, sinusulyapan lang yan, glance lang yan. Minadaanan ako kanina, makulit okay? Pero hindi tayo naka-fix doon. Kaya po mas malaki yung windshield. Let's focus on what's up ahead. Ano po ba yung ahead sa atin? Well, I'm sure, excited tayo 2024. May mga bagay tayong dapat ayusin. May mga bagay tayong dapat tanggalin sa sistema at dapat ikarga sa sistema. Kaya kailangan po natin ng perseverance, determination. Patuloy po tayong maging hopeful. Kaya again, mga kapatid, kahapon sinabi natin, kalimutan mo yung nakaraan. Magpatawad tayo, tanggalin mo na yung mga pangit na ugali mo at bad habits. And now, let's focus on ano ba yung hinaharap natin. Saan ba tayo hopeful? Ma-restore ang health natin. Ma-restore ang relationship ng marriage. Manumbalik yung sigla na relasyon mo sa anak mo. Magkapatawaran. Matanggal yung greed. Matanggal yung iyong envy. Yung anger issue mo. Ano po ba yung goal natin sa hinaharap? Kung wala tayong goal, wala tayong mararating. Alright? Pilipos 3:13. Ulitin ko, mga kapatid. Hindi ko sinasabing na naabot ko na ang ganap ng buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon, kinakalimutan ko na ang nakaraan. At pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Ay pimanalangin, Panginoon, masarap basahin, madaling basahin, masarap sundin, pero ang hirap na itong gawin. Lord, yung pagtalikod pa lang sa nakaraan, ang hirap na. Ngayon, meron pang additional na pressing towards kung ano yung nasa hinaharap. So Lord, sabi mo naman sa salita mo, it's not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Lord, yung banal na espiritu nasa sa amin ang magbibigay ng lakas para talikuran ang mga pangit na nakaraan at harapin ang magandang kinabukasan. Lord, tulungan niyo po ang mga taong nagsusumikap ngayon at hopeful for 2024. Nawa ay hindi lang to figment of their imagination na gaganda ang buhay ko 2024. It needs action. Because kung puro wishful thinking lang, wala pong mararating yan. Kailangan namin ng determination and perseverance and the goal that God has for us. In Jesus' name. Amen. 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 And Lord, we pray na inyo pong laging aalagaan si Brad Jeff sa kanyang pagmimisyon. Lord, salamat po muli sa magandang balitang hatid ng The Daily Bread at alagaan niyo po ang mga tulad ni Crizel at lahat po ng mga pamilyang Pilipino na ang munting hangarin lang po ay magkaroon ng kanilang kaharian. Keep them safe, protected, and well. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat na marami, Brad Jeff. Si Crizel ay todo rin ang pasalamat sa iyo dahil doon tayo nagsimula sa kanyang paglahok sa paghahatid ng magandang balita. Doon lahat nagsimula ito. Pati nga itong si Isidro na nung ating nakapanayam na, if you recall, no, Brad Jeff, kasi tinanong natin siya. Nung siya kasi, baldado na, di ba? Kung paanong hugot niya dito ng pag-asa. Matutuwa ka dito sa ating nakapanayam na si Isidro nga. Kaya dumagsa ang tulong para ho sa kanya. Alright, sige. So, Brad Jeff, ngayon na ang luwas mo. Pabalik ng Maynila. Yes, Brad Ted, ititreat ko lang ang aking mga magulang. Ipapaispa ko para naman na napagod na tong holiday sa paghahanda. Mamaya, may appointment lang kami. Kailangan mga magulang natin. Ang bait ni Grace sa biyanan hindi ko katulad. Anyway, so you are so blessed na naandiyan pa itong mga magulang niyo ito. Yes, Brad Jeff. of course. Amen, amen. At saka bago ka lumuwas, tandaan mo, bilangin mo ang mga baka mo dyan, mga kabayo nyo, mga lahat ng inyong, bilangin mo ang lahat ng mga... Kompleto pa. Oo, ha? Sa inyong rancho. Ha? Wow. Nag-inventaryo na ako. Yung mga sakada ko, pinatawag ko kahapon. So, sabi ko, okay naman. Pagbutihin nyo yung pagsasaka. Ted, yung pangarap ko yung sa pelikula, yung mga bata, yung mga gano'n, yung itinatag ng mga bata. Ay, galing. Kasi napapanood ko sila Paquito Diaz. May rancho pala tong si malawak ang Brad kanilang Jeff, malawak ang kanilang hacienda sa Nueva Ecija. Iba. Hindi yata aware si Maricel, ano? Sorry, Maricel, hindi ko nakwento sa iyo. Oo. So, yung lolo ko, bago pumanaw, sabi sa akin, Jeffrey,
lahat ng nakikita mo dyan sa mata mo, yung abot ng mata mo. Oh. Pag nawala ako, sabi niya, huwag mong ibebenta yan. Aba? Sabi ko, Lolo, atin po ba yan? Sabi, hindi nga atin yan, kaya huwag mo ibebenta yan. Talaga tong lolo ni Brad Jeff, po. Kaya pala, huwag mo nga ibebenta. Kala ko naman yung rancho mo. Baka mapatituluhan ko raw. doble titulo. Oo. Sige. So Brad, salamat na marami kami iyong kumusta sa iyong mga magulang at sa iyong mga biyanan. Okay, mabuhay. Yes, Brad Ted. Batiin ko na rin, Nanay Helen at Tatay Eseng Eliscopides ng NS Garcia District. Maraming salamat at kayo nagluwal ng isang mabait na bata. At ang aking may bahay, si Grace, na mabait sa biyanan. Akala ko ikiklaim mo talaga magandang lalaki. Mami Angie Razon. Ayan, Ma'am Angie. Mami Angie Razon. Sige. We'll see you tomorrow. Alright, Brad Ted. Paalam na ako. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. And serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.